Dahil ang pag-ibig
namin banal, dakilang Yahuwah, purihin, sambahin po yung banal na pangalan. Maraming maraming salamat muli, Aba. Muli ay isang linggong lumipas sa amin. Narito kami, binigyan kami ng pagkakataon para muli makapiling ka sa ganitong pagtitipon sa aming mga pagsimba. Kaya naman po, naririto kami yung mga abang alipin. Muli kami nakikiusap, o Aba, pakibaba mo yung espiritu sa aming pagtipon. Maranasan namin ang iyong malakas na kapangyarihan. Maraming maraming salamat sa iyo, O Diyos, sapagkat bagaman kami po ay karapat dapat, alam namin ang aming mga pagkukulang. Inaamin namin sa iyo ang lahat ng aming kasalanan. Subalit, naging mabuti ka pa rin sa amin. Pinaranas mo pa rin ang iyong pag-ibig. Kaya naman po, naririto kami, nagtatapat sa iyo, nangangako sa iyo, O aming Diyos. Susundin namin, tutup din namin ang iyong mga kalooban. Pero kilala mo kami, O aming Diyos. Alam mo ng aming mga kahinaan. Hindi namin kaya gawin ang lahat ng wala ka, ang iyong Espiritu. Kaya po, ang hiling namin, panatilihin lagi ang iyong Espiritu Santo sa aming buhay, sa aming mga puso at sa aming isipan, upang magawa namin ang lahat ng mabubuting gawa, upang magbigay kaluguran sa iyo, kaluwalhatian po ng iyong banal na pangalan. Aba Yahuwah, halika muli sa aming pagtitipon. Naririto ang iyong mga lingkod, narito ang mga magulang, bawat sambahayan, batid mo po ang aming pangangailangan. Nawa po, bigyan kami ng kapayapaan at iwasayan ang aming pag-iisip. Ano mang problema aming kinakaharap, bigyan mo kami ng lakas, mapagtagumpayan ng lahat. Manalig lagi sa iyong magagawa, sa iyong kapangyarihan, sapagkat ikaw ang aming Diyos, na puspos ng pag-ibig. Lagi kang nariyan, nag-aabang, naghihintay sa aming mga paglapit, sa aming paghingi ng saklolo sa iyo. Lubos na maaasahan ka, O aming Aba. Kaya naman, patuloy ang aming papuri, pagpapasalamat sa iyong walang hanggang kabutihan. Panginoong Yahusya, sinasamba ka rin namin, pinapasalamatan ka namin. Ikaw ang biyayang gantimpala na aming pinakaasam. Habang kami naririto sa mundo at naghihintay sa dakilang araw na iyon, hinihiling pa namin ang pagpapalakas. Tulungan mo kami magtagumpay sa lahat ng pagsubok, pagtagumpayan lahat ng uri ng kasalanan. Magawa namin, masunod namin ang iyong mabuting halimbawa hanggang namin makarating doon sa hangganan na yun, sa araw na yun, na muli kang bababa para sa amin. Yahusya, lagi kaming pamagitan sa Ama. Pamagitan ang bawat sambahayan. Nawa patuloy mapatawad kami sa marami ng mga pagkukulang at kasalanan. Aba Yahuwah, muli po, hiling dalangin ang iyong mga lingkod, pakibasbasan ang isinimpang handog ng iyong mga alipin. Pakibasbasan din ang bawat kabuhayan ng bawat sambahayan. Patuloy dumaloy ang biyaya at pagpapalang kailangan araw-araw. Magamit namin sa aming mga pamumuhay, sa aming mga gawang paglilingkod sa iyo. Hihiling na po namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yahusya. Amen. Ayon sa nasusulat, may tunay alahan na tungo sa kaligtasan ang bugtong nanak ng Diyos. Langit at lupa'y lilipas,
Shabbat Shalom po mga mahal na kapatid. Kamusta po kayong lahat? Nagpapasalamat tayo ng maraming muli sa ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha sapagkat muli ay narito tayo para magpatuloy sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sa ating pong buhay bilang mga tagasunod po ng Panginoong Yahusha, marami pong bagay maaaring maging focus po ng ating kaisipan. Nandiyan yung ating sambahayan, yung ating hanap buhay, o kaya yung ating pang-araw-araw na mga responsibilidad at maging yung mga pagsubok natin pong kinakaharap. Ngunit bilang mga lingkod po ng Diyos, o kung tawagin tayo ay mga heavenly citizens, mahalagang hindi lamang po tayo tumingin sa mga bagay na pansamantala. Nais po ng Panginoong Yahuwah na mamuhay tayo ng may pananaw sa walang hanggan at isaisip po ng ating buhay ngayon ay may kabuluhan sa Kanya pong paningin. Alam din po natin ang ating paglalakbay ay hindi po laging madali. May pagkakataon po na sinusubok ko yung ating pagtitiwala, yung ating katapatan at maging yung ating mga pagtitiis. Pero ganun naman, ang patuloy po tayong pinalalakas ng ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha at binibigyan po tayo ng layunin para manatiling tapat sa ating mga paglilingkod. Kaya habang po tayo ay nagpapatuloy sa ating pong mga paglilingkod, napakahalaga po na mabatid natin. Ano nga ba ang tunay na hangarin ng Panginoong Yahusha para sa kanyang mga tapat na tagasunod? Ano po ba yung kanyang ninanais na ipagkaloob sa atin na sumusunod at nananatiling tapat po sa kanya? Yan po ang unang tanong nating sasagutin. Basahin po natin ang nakasulat dito sa Apokalipsis 22 talatang 12. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Sa talatang ito po ay napakalino na sinabi ng Panginoong Yahusha na pagdating niya, ano daw po yung dala-dala niya? Yung kanyang gantimpala para po sa kanyang mga tapat na tagasunod. Yan po talaga ang nais niyang ipagkaloob po sa atin. Ipinapakita po dito na nakikita at pinapahalagahan po ng Panginoong Yahusha yung katapatan at yung paglilingkod ng bawat isa po sa atin. Ano pa po yung mapapansin natin dito sa ating binasa? Mapapansin po natin na sinabi niya, nagagantimpalaan niya ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Ibig sabihin, may batayan po yung gantimpala. Hindi po basta lamang ito ibinibigay ng walang dahilan, kundi ayon po sa naging buhay at katapatan po ng bawat isa atin. E ang tanong, ano po yung mga gawang yun na nais pong gantimpalaan ng ating Panginoong Yahusha? Ganito naman po ang sagot ng Biblia dito po sa Efeso sa 2 talatang 8 hanggang 10. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay magmalaki tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Yahusha para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Ano po ang gawa na nais pong gantimpalaan ng ating Panginoong Yahusha? Yung mabubuting gawa na inihanda po ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Yahusha. Dito po ay itinuturo ni Apostol Pablo na ang kaligtasan po ay hindi bunga ng ating mga gawa. Tandaan po natin yan mga kapatid dahil po yan sa biyaya ng ating Panginoong Yahuwah. Ito po ay regalo po sa atin at hindi isang bagay na kaya po nating pagtrabahuhan. Hindi natin kaya yan mga kapatid. Pero hindi po dito nagtatapos ang layunin po ng Panginoong Yahuwah. Pagkatapos na tayo po ay iligtas, nilikha tayong muli kay Kristo Yahuwah upang gumawa po ng mabubuting gawa. Sino daw po yung mga makagagawa ng mabubuting gawa? Yung po yung mga lang kay Kristo Yahusha o yung mga taong sumasampalataya kay Yahusha at tumanggap po ng biyaya ng kaligtasan. Kapag pinag-uusapan po ang kaligtasan, napakahalagang matandaan po natin na hindi po tayo gumagawa ng mabubuting gawa para tayo ay maligtas.
kundi ano po, gumagawa tayo ng mabubuting gawa dahil tayo ay naligtas. Tandaan po natin yung pagkakaiba ng dalawang yan, mga kapatid. Kasi may mga tao po na medyo nalilito po dyan. Dahil yung mabubuting gawa ay hindi po yan ugat o siyang dahilan po ng ating kaligtasan. Yan po ang bunga ng isang buhay na binago ng ating Panginoong Yahushua. At ang mga gawang ito po ang nais niyang makita sa atin na kanyang mga tagasunod. Ano po ang ilan sa mga mabubuting gawa na inaasahan po sa atin? Juan 14, talatang 12, 15 at 21. Pakinggan niyo ito, mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumasampalataya sa akin ay makakagawa rin ng mga ginagawa ko. At higit pa rito ang magagawa niya dahil pupunta na ako sa Ama. Kung mahal niya ako, sundin niyo ang aking mga utos. Ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa kanya. Ano po ang ilan dun sa mabubuting gawa? Yun po yung mga gawa ng ating Panginoong Yahushua. Ano po ba yung mga gawang yon? Siyempre, kailangan po nating tingnan yung kanyang mabuting halimbawa ng ating Panginoong Yahushua. Ano po ba yung mga pangunahing ginawa ng Panginoong Yahushua? Alam naman natin, una, inialay niya yung kanyang sariling buhay para sa gawain ng Panginoong Yahuwah. Ano pa? Ipinangaral niya yung mabuting balita. Itinuro yung katotohanan. Tumawag siya ng mga alagad o mga disipulo niya. Kaya tayo po, mga kapatid, bilang mga tagasunod ng Panginoong Yahushua, ay tinatawag din po tayo na makibahagi sa gawain po na inumpisahan ng ating Panginoong Yahushua. Tiyakin po natin na naiibahagi po natin yung salita ng Diyos. Naiibahagi natin yung ating pananampalataya. Sa totoo lang po, sa panahon natin, hindi naman natin na kailangan na magbahay-bahay para lamang magawa natin yung tungkulin na yan, di po ba? Sapagkat nandiyan lang po yung social media. Wala naman pong masama kung kaya natin gawin na magbahay-bahay o makihalubilo sa ibang tao. Pero sa panahon natin, nandiyan na po yung social media. Alam naman natin kung paano gumamit po niyan, di po ba? Kumbaga sinasabi ng iba, we're just one click away. Kaya wag po natin hayaan na hindi po natin nagagawa yung tungkulin natin magbahagi ng mga salita ng Diyos. Ano pa po? Ang dapat natin gawin, mga kapatid. Sinabi ng Panginoong Yahushua, kung mahalin niyo ako, sundin ninyo ang aking utos. Yung ating pong pagsunod ay hindi po para makamit yung kanyang pag-ibig, kundi ito po ang patunay na tunay natin siyang iniibig at kinikilala bilang ating tagapagligtas at ang ating Panginoon. Kaya makikita po natin na yung mabubuting gawa na nais ng Panginoong Yahushua ay hindi lamang po panlabas na gawain, kundi isa pong buhay na nakatuon sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos at yung tapat na pagsunod natin sa kanyang mga kautusan. Ano pa po ang kabilang sa mga mabubuting gawa? Mga taga Galacia 6:8 hanggang 10. Pakinggan nyo ito, mga kapatid. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ano pa po yung kabilang sa mga mabubuting gawa na inaasahan po sa atin? Yung patuloy po nating paggawa ng mabuti sa ibang tao. Hindi lamang po ito para sa ating mga kaibigan o sa mga kamag-anak, nasabi kundi sa lahat ng mga tao at lalo't higit dun po sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Pinapaliwanag po dito na sa tuwing gumagawa po tayo ng mabuti, para po tayong nagtatanim ng binhi para sa espiritu. Bagamat maaaring hindi po natin agad makita yung bunga po ng ating mga ginagawa, ay ipinapangako naman po dito ng Panginoong Diyos na ang bawat mabubuting gawa ay meron pong aanihin. Tandaan natin. Kaya naman, hinihikayat po tayo, mga mahal na kapatid,
na huwag po tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Dahil po sa tamang panahon, aanihin po natin ang bunga ng ating pong katapatan. Tulad nga po ng prinsipyo ng paghasik at pag-aani, o kung sa Ingles nga ay sowing and reaping, ang inihahasik po natin para kay Yahuwah ay magbubunga po yan ng higit kaysa sa ating inaasahan. Hindi lamang po sa buhay na ito na meron tayo ngayon, kundi maging sa buhay na darating o doon sa buhay na walang hanggan. Kaya dahil po dito, malinaw po yung tungkulin natin. Habang binibigyan po tayo ng Panginoong Yahuwah ng pagkakataon, patuloy po tayong gumawa ng mabuti. Huwag po natin sayangin yung bawat pagkakataon na magpakita ng pag-ibig, ng pagtulong natin sa kapwa, at tayo'y maging pagpapala sa ibang tao. Sapagkat ang lahat po ng ito, mga kapatid, ay mga gawa na nakapagbibigay kaluguran sa ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha. At kahit kailan, hindi po nila yan malilimutan. Bakit po ba? Kailangan natin gumawa ng mabubuting gawa sa tuwing may pagkakataon tayo. Pakinggan naman natin ang nakasulat dito po sa ikalawang mga taga-Korinto 5 ang talata ay 10. Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito. Bakit po kailangan natin gumawa ng mabuti sa tuwing may pagkakataon tayo? Sapagkat lahat po tayo ay haharap sa hukuman ng Panginoong Yahusha para pumanagot sa ating naging pamumuhay dito sa mundo. Tayo po bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Yahusha, haharap po tayo doon sa tinatawag na Bema Judgment o Judgment Seat of Christ. Iba po ito doon sa Final Judgment o yung the Great White Throne Judgment ng ating Panginoong Yahuwah. Yun po ay para sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo. Pero tayo po mga mananampalataya, haharap po tayo sa Judgment Seat of Christ. Ano po ito? Ito po yung paghatol sa atin. Hindi para malaman kung tayo ay maliligtas o hindi, kundi ito po ay para suriin yung ating katapatan at gantimpalaan po yung mabubuting gawa natin pong ginawa para sa ating Panginoong Yahusha. Kaya mahalagang samantalahin po natin ang lahat po ng pagkakataon, mga kapatid, na gumawa ng mabuti. Ang mga ginagawa po natin ngayon ay lubhang napakahalaga po sapagkat isinasaalang-alang po yan ng Panginoong Yahusha sa kanyang gagawing paghatol sa bawat isa sa atin. Binanggit po din dito ni Apostol Pablo na pananagutan natin hindi lamang po yung mabuti kundi pati ang masamang ginawa po natin. At ang salitang Griego po na ginamit dito sa ating binasa doon sa dito po sa talatang binasa natin yung kakos na maaari tumukoy po yan hindi lamang sa paggawa po ng mali kundi pati po sa pagpapabaya o hindi paggawa ng mabuti kapag may pagkakataon. Halimbawa po, may pagkakataon tayo sana magbahagi ng salita ng Diyos. May kakayahan naman tayo na mag-share ng ating pananampalataya, pero nahiya tayong gawin yun. Ay doon, nagkaroon tayo ng pagkukulang, mga kapatid, pagpapabaya. O kaya naman, halimbawa, meron tayong kakilala, kamag-anak, alam nating totoong nangangailangan ng pagtulong. May kakayahan sana tayong tumulong, pero tayo ay nagwalang bahala. Di natin tinulungan. Yan po ay mga gawang pagpapabaya, mga kapatid. Sa madaling salita, hindi lamang po tayo mananagot sa mga maling ginawa natin, kundi pati po maging sa mga pagkakataon na pinalampas natin gumawa ng mabuti. Kaya dahil po dito, mga mahal na kapatid, hinihikayat po tayo na tayo ay maging masigasig at maging mapagmatsyag. Sa tuwing tayo po ibinibigyan ng Panginoong Yahuwah ng pagkakataong gumawa ng mabuti o maglingkod o maging pagpapala sa ibang tao, huwag natin po yung sasayangin. Sapagkat ang bawat pagkakataong yun po ay may walang hanggang kabuluhan sa paningin po ng ating Panginoong Yahuwah at ng ating Panginoong Yahusha. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral.
Shabbat Shalom mga mahal na kapatid. Sa unang bahagi po ng ating pag-aaral, nalaman natin na ang ating Panginoong Yahusya ay sabik na makarating upang ibigay sa atin yung mga gantimpala ayon sa ating mga gawa. Kaya nga po nararapat na tayo na patungo na sa kaligtasan ay gumawa ng mabuti. At alam natin kung ano yung mabuti, ipamahagi natin ang ating pananampalataya sa lahat ng nilalang, gawin nating disipulo ang mga bansa, at gumawa tayo ng mabuti doon sa ating kapwa-tao, lalo na yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya yun po ang dapat natin gawin. Huwag natin palalampasin ang pagkakataon. Ngayon po, tayo ay mahaharap sa judgment seat. Doon po sa kahatulan ng ating Panginoong Yahusya. Paano po tayo hahatulan ng ating Panginoong Yahusya? Ito po ang sagot sa unang mga taga-Korinto 3:11 hanggang 12. Sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay, maliban sa nailagay na, walang iba kundi si Yahusya Kristo. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak, o mahahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Paano po tayo hahatulan ng ating Panginoong Yahusya? Sa pamamagitan po ng kung ano ang itinatayo natin sa ating Panginoong Yahusya bilang pundasyon. Kaya ang pundasyon po natin ay ang ating Panginoong Yahusya. Alam po natin na ang ilan sa mga relihiyon ay itinatwa ang Panginoong Yahusya bilang pundasyon nila, kamukha ng Iglesia Katolika. Ang sabi nila, yung kanilang relihiyon itinayo kay Apostol Pedro. At yun namang relihiyong pinanggalingan ng marami sa atin, yung Iglesia ni Cristo, bagamat naniniwala sila na si Kristo ang pundasyon, ngunit meron pa silang inilagay na parang tagapamagitan na tinatawag nilang sugo sa huling araw. Hindi po ganoon ang gagawin natin. Kailangan ng ating pundasyon ang Panginoong Yahusya Kristo. Ano po bang materyales ang pwede natin gamitin sa pagtatayo natin sa ating Panginoong Yahusya Kristo? Ang sabi po sa talata, ang iba gumagamit ng ginto, pilak, o mahahalagang bato. Ang iba naman, ano po ang ginagamit? Kahoy, dayami, o damo. Ano po ang kinakatawan ng iba't ibang material na ito? Ang kalidad ng ating trabaho, ng ating paggawa. Ano pong materyales ang dapat nating gamitin? Yung pong materyales na tumatagal, hindi pansamantala. Kaya yung pong ginto, pilak, at mga mahalagang bato, yun po ay tumatagal. Kaya yun ang dapat nating gamitin at hindi kahoy, dayami o damo, sapagkat yun, ano pong nangyayari doon? Panandalian lamang. Yung kahoy, binubukbok, inaanay. Yun naman dayami o damo, natutuyo. At kapag dumaan sa apoy, masusunog. Paano po malalantad ang kahusayan o kalidad ng ating mabubuting gawa? Ito po ang sagot sa unang mga taga-Korinto pa rin. Itutuloy lang natin sa 13 hanggang 15. Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat ang araw ang magbubunyag nito. Sapagkat ito ay mahahayag sa pamamagitan ng apoy. At ang apoy ang susubok kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Kung ang gawa ng sinumang tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay manatili,
siya ay tatanggap ng gantimpala. Kung ang gawa ng sinumang tao ay matupok, siya ay malulugi. Bagaman siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Kaya paano po malalantad ang kahusayan o kalidad ng ating mabubuting gawa? Sa pamamagitan po ng pagsubok ng apoy sa araw ng ating Panginoong Yahushua Kristo. Sino po yung tatanggap ng gantimpala? Yung pong mga tao, mga lingkod ng Panginoong Yahushua, na ang mga gawa ay nakaligtas sa sunog. Ibig sabihin po, lumampas doon po sa testing ng apoy. Sino naman po ang mawawalan ng gantimpala? Yung ang kanilang mga gawa ay nasunog, natupok ng apoy. Bakit po? Anong materyales ang ginamit nila? Kahoy, damo, dayami. Kaya yung pong gumamit ng ginto, pilak, mahalagang bato, yun ang hindi masusunog. Ngayon, yung pong gumamit ng damo o dayami, ang sabi po sa talata, ang taong yon maliligtas din. Ngunit parang siya lang ang nakatakas sa apoy. Para bang nasunugan na nakatakbo, ngunit wala siyang naisalba kahit na ano. Kahit na anong ari-arian niya, wala siyang nadala. Kaya naligtas lang siya. Ano po ang gawa? Anong gawain ang hindi makakaligtas sa pagsubok ng apoy? Susuriin muna natin yung gawain na hindi makaliligtas sa apoy. Ito po yon. Mateo 6:2-4. Kaya kapag nagbigay kayo ng limos, huwag na ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao sa mga sinagoga at sa mga daan para purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, natanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung magbibigay kayo ng limos, huwag ninyong ipaalam sa inyong kaliwang kamay kung ano ang ginawa ng inyong kanang kamay, upang maging lihim ang pagbibigay ninyo. At ang inyong amang nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim, ang siyang gagantimpala sa inyo. Anong gawain po ang hindi makakaligtas sa pagsubok ng apoy? Yung pong mga gawain na ang layunin ng gumagawa ay naghahanap sila ng papuri mula sa mga tao. Gaya po ng nabanggit, kapag ka naglimo sila, ipinamamalita pa nila. Kapag ka nananalangin sila halimbawa sa sinagoga, pinakikita nila sa maraming tao. Yan po yung mga pariseo. May isa pa po akong naaalala . Alam nyo, nung nandun pa tayo doon sa Iglesia ni Cristo, naalala ko yung Worldwide Walk for Humanity. Yun po, pambuong mundo. Kaya doon sa Pilipinas, nagkaroon ng paglalakad. Mukhang naglakad sila doon sa Rojas Boulevard. Siguro nanggaling doon sa Baclaran, papunta Luneta. At sa iba't ibang dako ng mundo, marami din pong naglalakad. Ngunit alam nyo ba, habang naglalakad yung mga kapatid, si Jun Santos kasama po yung mga opisyales ng Guinness Book of World Records. Kaya sinusubaybayan nila kung mabe-break na yung record. Kaya ano po ang layunin nila? Makilala, makita ng mga tao, papurihan sila ng mga tao. Ano po ang sinabi ng ating Panginoong Yahushua tungkol sa ganitong mga gawa? Ang sabi ng ating Panginoong Yahushua,
natanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kaya meron pa ba silang gantimpalang naghihintay galing sa Ama? Wala na po. Natanggap na nila. Sino po yung gagantimpalaan? Yung gumagawa ng mabubuting gawa upang bigyang kasiyahan ang ating amang Yahuwah Aba. Ang sabi nga sa talata, kung ikaw magbibigay ng limos, yung ginawa ng kanang kamay mo, huwag mong ipalam do sa kaliwa. Ibig sabihin, lihim. Kaya, pagka ganun ang ginawa mo, ang nabibigyang kasiyahan mo ay ang ating amang Yahuwah. Ano pong nakakalugod sa Ama? Kapag gumagawa tayo ng mabubuting gawa, atas ng ating pananampalataya at pag-ibig sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahushua HaMashiach. Ano naman po ang mabubuting gawa? Ang tiyak na makakapasa sa pagsubok ng apoy. Ito po ang sagot sa unang Pedro 1:6-7. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Yahushua Kristo. Anong mabubuting gawa po ang tiyak na makakapasa sa pagsubok ng apoy? Yung pong mga mabubuting gawa na ginagawa natin sa kabila ng matitinding pagsubok at pagdurusa na ating nadarama sa ating buhay. Kaya tayo po gagawa hindi lang kapag maginhawa yung buhay natin, kundi maging habang nagdaranas tayo na matitinding pagsubok, matitinding pagdurusa, matitinding suliranin sa buhay. Ano pang layunin ng mga pagsubok sa ating paglilingkod? Dinadalisay nito ang ating pananampalataya kung paanong dinadalisay ang ginto kapag dumaraan ito sa apoy. Ano po ang dulot ng pagdurusa na ito? Isang mas magandang gantimpala. Iba yung gantimpala nung mga gumagawa kapag maaliwalas lang ang buhay nila. Kesa doon sa gumagawa, kahit na nagdurusa, nagdaraan sa matitinding pagsubok. Kaya yung pong gumagawa ng mabubuting gawa sa kabila ng matitinding pagdurusa ay tatanggap ng papuri, kalwalhatian at karangalan kapag ang ating Panginoong Yahushua Kristo ay nahayag na. Hindi lamang sila tatanggap ng kaligtasan, kundi tatanggap sila ng malalaking gantimpala. Sino po ang makapagtitiis sa mga pagsubok at patuloy na gagawa ng mga mabubuting gawa? Ito po ang sagot sa unang Pedro 1:8-9. Hindi ninyo nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Ito po ay tumutukoy sa ating Panginoong Yahushua. Hindi natin siya nakita, ngunit siya'y inibig na natin. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Sino po ang makapagtitiis sa mga pagsubok at magpapatuloy na gumagawa
ng mabubuting gawa sa gitna ng maraming mga tiisin. Yung pong mga nagmamahal sa ating Panginoong Yahusya. Ang sabi nga sa talata, hindi ninyo nakita. May nakakita po ba sa atin, sa ating Panginoong Yahusya? Wala po, sapagkat nabuhay siya mga 2,000 taon ang una sa atin. Ngunit, alam natin ang kanyang ginawa, ang kanyang paghihirap. Nababasa natin sa banal na kasulatan. At tayo'y sumampalataya sa kanya. At sa ating pagsampalataya, belief, yun po ay hindi lamang intellectual knowledge of our Yahushua HaMashiach, kundi yung po magkaroon tayo ng tinatawag na covenant relationship with Him. Kaya tayo, nung sumampalataya tayo, nagkaroon tayo ng matibay na relasyon sa ating Panginoong Yahushua. Kaya dumadalangin tayo sa Kanya araw-araw. Pinasasalamatan natin siya araw-araw. Sinasamba natin siya araw-araw. Opo, damang-dama natin ang pagsama niya sa atin. Pag-ibig po ang nagbigay ng inspirasyon sa ating Panginoong Yahushua upang matiis niya ang krus. At siya'y magtagumpay. Nang mamatay siya sa krus, nagtagumpay siya. Nagtagumpay siya sa kamatayan. Kaya tayo man magtatagumpay din. Kaya dapat po, pag-ibig din ang nagbibigay inspirasyon sa atin na tiisin ang pagdurusa para tayo ay maging matagumpay sa ating pakikipagbaka sa magulo at mapanganib na sanlibutan ito. Kapag ganun ang ginawa natin, ano po ang mangyayari sa katapusan ng panahon? Ang simula ng ating dakila at maluwalhating kagalakan. Bakit po magsisimula ang ating dakila at maluwalhating kagalakan? Ano po ba ang ibibigay ng ating Panginoong Yahushua doon sa mga magtatagumpay? Ito po ang sagot, huling talata na ating babasahin sa Pahayag 2:17. Kayong may pandinig, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng ilan sa mga nakatagong mana. Bibigyan ko rin ang bawat isa sa kanila ng puting bato na may nakasulat na bagong pangalan na walang ibang nakakaalam kundi ang makakatanggap nito. Ano po ang ibibigay ng Panginoong Yahushua sa mga magtatagumpay? Ang sabi po, bibigyan niya nung nakatagong mana. Alam po ninyo yung kaban ng tipan na hanggang ngayon ay pinaghahanap kung nasa naroon. Pero yung po, pagdating ng araw, lalabas yun. At nakatago doon yung pong lalagyan ng mana. May mana roon. Bibigay niya doon sa ilan sa atin. Yung mana. Pakakainin tayo ng mana. Ano pa po ang ibibigay sa atin? Bibigyan tayo ng puting bato na may pangalan. Na yung pangalan na yon, walang ibang nakakaalam kundi yung makakatanggap nito. Yung pong pangalan na yon, ang siyang nagsasaad ng ating karapatan na makapasok sa langit. Kaya yung pong pangalan yung ibibigay sa atin ay ibabatay doon sa ating mabubuting gawa. Kaya tayo po, iba-iba ang ating magiging gantimpala. Hindi po pare-pareho. Kasi iba-iba yung mga ginawa natin. Maaring mas masipag yung iba. Kung mas masipag, malamang yung kanyang gantimpala ay higit
doon sa hindi masyadong masipag. Ngunit lahat tayo ay tatanggap ng puting bato na magpapahiwatig na tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya ano po ang dapat nating gawin, mga mahal na kapatid? Huwag nating iwawaksi ang ating paningin, kundi ipako natin sa ating Panginoong Yahusya. Abangan natin ang kanyang pagbabalik. Gumawa tayo ng mabuti habang may panahon pa. Huwag nating sasayangin ang ating oras sa paggawa ng kung ano-anong bagay, kundi gumawa tayo, ipamahagi natin ang ating pananampalataya, tumulong tayo sa ating kapwa-tao, tulungan natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya upang walang maiwan sa daan ng paglalakbay, kundi tayong lahat sapitin natin yung bayang banal na nais na ibigay sa atin ng ating Panginoong Yahusya at ng ating Yahuwah Aba. Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. Dakilang Panginoong Yahuwah Aba, banal at makapangyarihan ka po sa lahat. O dakila naming Yahuwah Aba, totoong napakabuti mo sa amin. Sapagkat bagamat kami yagit lamang, mga alabok sa mundong ito, puspos pa kami ng pagkakasala at mga pagkukulang. Gayunman, pinag-uukulan mo kami ng pansin. Ginugugol mo ang iyong panahon upang makilala kami, o dakila namin Diyos. Damang-dama namin ang iyong pagmamalasakit at pagmamahal po sa amin. Kaya naman, Ama, sinasamba ka namin, pinupuri namin, dinadakila namin ang iyong banal na pangalang Yahuwah Aba. Opo, mamahalin ka namin ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buo naming lakas. O dakila naming Aba, alam naming hindi kami nakatupad sa lahat ng aming mga sagutin sa iyo. Puspos kami ng maraming pagkakasala, mga kahinaan, o dakila naming Aba. Ang dalangin po namin, o dakila naming Diyos, patuloy kang mahabag sa amin. Patuloy mo kaming samahan araw-araw ng aming buhay upang matapos po namin ang aming mga takbuhin. O dakila naming Aba, magpala ka sa lahat ng iyong mga lingkod. Pagpalain mo ang bawat sambahayan, magbuhat sa mga magulang, hanggang sa mga anak. O dakila naming Diyos, basbasan mo po ang iyong mga lingkod, ang may mabibigat na karamdaman sa pagkakataong ito. Pakiunat mo po ang iyong mapagpalang kamay. Ikaw naman po ang aming Yahuwah Ropeka, ang aming dakilang manggagamot. Pagalingin mo po ang iyong mga hinirang. Alisin ang kirot sa katawan ng iyong mga anak. Magkaroon ng kapahingahan ang aming mga katawan upang ang aming buhay at ang aming lakas patuloy pa naming magamit sa masiglang paglilingkod sa iyong banal na pangalang Yahuwah Aba. O dakila naming Aba, ibigay mo ang lunas sa mga anak mo, maraming mga suliranin, sa mga naghihirap dahil po sa kaguluhang nangyayari sa mundo, ang mga digmaan sa pagitan ng Amerika, Israel at ng Iran na nagdudulot ng totoong kahirapan sa maraming mga bansa, o dakila naming Diyos. Sana po'y ibuhos mo ang iyong kayamanan na hindi nauubos sa mga lingkod mong nangangailangan upang walang makahadlang, o dakila naming Aba, makapagpatuloy kaming nakasasamba, nakapaglilingkod sa iyong banal na pangalang Yahuwah. O dakilang Panginoong Yahusya, ikaw po ang luklukan ng mga biyaya. Maraming salamat sapagkat tinuruan mo kami sa gabing ito. Natutunan namin na nais mong ipagkaloob sa amin ang mga gantimpala na naaayon sa aming mga gawa
O dakilang Panginoong Yahusya, alam namin, haharap kami sa iyong luklukan upang hatulan mo kami, o dakila naming Panginoon. Ipagkaloob sa amin ang magandang pala na naaayon sa aming mga gawa. Itulot mo, o Panginoong Yahusya, gumawa kami ng mga ginawa mo na ikaw ay naririto sa lupa, ang pamamahagi ng aming pananampalataya sa maraming mga tao, upang maraming taong magbalik loob. Makilala ka, o dakilang Panginoong Yahusya, na ikaw lamang ang natatanging daan, katotohanan at buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan mo. O dakilang Panginoong Yahusya, samahan mo po kami. Makagawa kami ng mabuti sa maraming mga tao, gaya ng ginawa mo, nagpagaling ka sa may mga sakit. Pinalakad mo mga lumpo. Pinagaling mo at nilinis ang mga ketongin. Kami rin, gamitin mong kasangkapan, o dakilang Panginoon, matulungan namin ang aming kapwa-tao, lalong-lalo na ang aming mga kapatid sa pananampalataya. O dakila po namin Yahuwah Aba, sumasampalataya po kami, nadinig mo ang aming makaraingan, pinatawad mo na po kami sa marami naming pagkakasala at pagkukulang. Inihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Hindi mo iasyaran si Yahuwah ay ang halari, si Yahuwah lamang. Buong puso kaliwa, paglapas mo siyang magmamahalin. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Aba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging pagsama ng banal na Espiritu ay sumating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, natatapos na po ang ating pagsamba. Shabbat Shalom sa inyong lahat po. Sa ating pakikilaban, tayo'y manindigan. Tayo'y hinirang ng Diyos, o kaya pumatakon. Nasa atin ang sandata, ang salidarihan, ang maganda tayo darating. Sundin ang Panginoong Yahushua siya, mga